Skygo Boss 150 review. Okay. So, nabili ko to last year, November. And until now, gamit ko pa naman. At medyo malikabok yung akin ngayon kasi hindi ko masyado nagagamit. Saka nasa garahe lang. Pero aayusin natin yan. Okay, magsimula tayo sa pros, no? Napaka-classic ng dating ng Skygo Boss. Maraming nagsasabi para siyang Harley Davidson Sportster. Pero ang nakaano sa akin kasi mas mukha siyang yung Suzuki GN125. Kung may nakakaalala nun. Mas kamukha niya yun at kaso hindi na yata available ngayon. Sa pinakamaganda sa kanya, no? Mabilis siyang i-customize. Yung sa akin, stock fender naman pero kinulayan ko na ng itim. In-adjust ko ng konti, in-extend ko yung swing arm. Hindi siya ganun ka-perfect yung pagkaka-weld niya. So, papantayin ba natin yan in the future. Yung rear stoplight niya, yun. Binago natin. Number 2 sa pros ay magandang engine. So, ang engine ng Skygo Boss is 150cc. At kahit kailan di pa ako napapahiya. Lalo na dito sa Batangas, maraming palusong, maraming pababa at paakyat. So far, di pa naman nabitin si Boss. Number 3, napaka beginner friendly ng Skygo Boss 150. Dahil ito ang pinaka fully manual na bike ko. So, pinakauna kong nagamit is Fury na wala namang clutch. Tapos, nag-practice ako sa Bohol ng TMX 150. So, nagsimula naman ako, naninibago ako sa pagkapa ng clutch. Pero, mabilis din ako natuto. I think mga isang araw lang. No? At syempre, number 4, affordable ang parts ng Skygo Boss. Kagaya ng sabi ko, ano siya? Para siyang classic Chinese, Japanese bike. So, merong mga parts na pwedeng galing TMX or Barako. So, ayun. Ito naman ang mga cons ng Skygo Boss is mabibrate ang engine. Bakit? Dahil marami nagrereklamo, no? Mabibrate daw yung engine. Ang Skygo Boss 150 kasi ay gumagamit ng push rod engine na talagang mabibrate. Number 2 sa cons, iisa lang ang kulay na available, itim lang. Maganda sana to kung may iba-ibang kulay, kagaya nung sabi ko nga, Suzuki GN125, which is, ang pagkakaalam ko, merong red, may white, may blue. So sayang kulang siya. Number 3 sa ating cons, yung ibang stock parts niya ay medyo mahinang klase. Napansin ko, some are made of aluminum, kagaya nung aking nasirang clutch lever assembly. So, nagpa-park ako nung aking boss at bigla akong nadulas dahil may nagtapon ng sauce ng siomai. At syempre, natumba ang aking boss. Tumuon siya sa pader at ang unang nasira ay ang aking clutch lever assembly. At napansin ko, gawa siya sa aluminum. So, napaka-rigid ng aluminum. Hindi kagaya ng bakal na kahit matkupi-kupi siya, hindi siya nababasag. Okay, number 4 sa ating cons ay understeer. Ito yung pinaka-problema ko sa boss. Meron siyang understeer. Hindi ko alam kung by design na talaga, pero yan yung nagiging madalas kong problema sa boss. Hindi siya, kumbaga, aatras ka pa. Hindi siya isang ikot lang. Kung mag-u-turn ka, mag-a-adjust ka muna ng konti. Okay, munti ko nang makalimutan. Number 5 sa cons, hindi daw mabilis si Skygo Boss. Bakit? Bakit mabagal? Para sa kaalaman ng lahat, ang Skygo Boss ay isang cruiser bike. So, hindi talaga siya meant para sa mga racing natin dyan. At siya ay pang takbong pogi lamang. So kung hanap nyo ay pang mabilisan,
hindi po para sa inyo si Skygo Boss. So yun lang naman. Overall, napakaganda ng Skygo Boss, affordable. Alam kong marami sa atin ang natatakot kasi hindi masyadong kilala ang brand ng Skygo. Pero from what I know, galing sila sa Lifan Motors. So China made siya. At ang Lifan Motors are actually matagal na sila dito sa Philippines. And back in the day, my dad also had a motorcycle na brand is Lifan. So, yun. Maganda naman ang Lifan. So far, bago ko kasi binili ang aking Skygo Boss, naghahanap ako ng mga modern cruisers na pwede kong bilhin. Sadly, ang mga Lifan at ang kagaya ng Keyway Superlight ay hindi na available. Phase out na siya dito sa Philippines. So, nakita ko ang Skygo Boss at unang-unang kita ko pa lang, naalala ko ang Suzuki GN125. So, anyway, that's it. Kung nagpabalak kayo na bumili ng Boss 150, it's really good. Nabili ko ang akin dito sa Batangas City branch at napakabait naman ng staff. Tinulungan naman nila ako kahit makulit ako when it comes to my ORCR. So anyway, that's it. Ride safe sa ating mga riders dyan. Ano sa tingin nyo? Bibili pa ba kayo ng Boss 150? Kung meron na kayo, ano pa ba mga problems and ano pa ba ang mga nagustuhan nyo? But anyway, that's it. Hanggang doon na lang tayo. Peace sa lahat.